Hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Yan ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pamumuno sa Department of Education. Ayon kay VP Sara, kung ikukumpara sa ibang bansa, totoong napag-iwanan na ang education system ng Pilipinas. We are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. Paliwanag ng bise, hindi niya maintindihan ang paratang na nabigo siya bilang DepEd Secretary. Sa katunayan, matapos niyang iabot ang kanyang irrevocable resignation, sinubukan pa umano siyang kumbinsihin ng Pangulo na manatili bilang kalihim. Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. He tried to ask me to stay. Inalok pa daw siya ng Pangulo ng ibang posisyon sa gobyerno at hiniling na tumulong sa 2025 midterm elections para sa mga senador. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Bago magbitiw, sinabi ni VP Sara na matagal na niyang pinag-isipan ang desisyon dahil sa mga batikos at banta ng impeachment laban sa kanya. Habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. Sinabi pa ng bise, amoy alak ang presidente nang magpasa siya ng resignation kung kaya't hindi siya ang failure at kung mayroon mang failure, ito ay ang taong umaga pa lamang ay amoy alak na. Samantala, nasa The Hague sa Netherlands ngayon si VP Sara pero bago ito, dumaan muna siya sa Paris, France para kamustahin ang Filipino community doon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority.